Morning! Bati ni Trevor sa akin pagkabukas niya ng pinto. May dala siyang breakfast since hindi ako makakababa sa dining dahil kagagaling ko lang sa sakit. He sat on our bed and put the breakfast on breakfast table. Feeling better now? He asked. Yap, ngumiti ako. He sighed. Ang kulit mo kasi. Sinabi ko na sa'yong huwag kang masyadong magpagod sa pag-aaral. Hindi ka natutulog tapos nagpaulan ka pa. I almost rolled my eyes. Sinabi ko na rin sa'yong tinapos ko ang lahat ng thesis at requirements ko. Para ngayong weekend, sa'yo at kay Kali ang oras ko. Sagot ko pabalik sa kakinain ang breakfast na dala niya. Nagulat ako nang bigla niyang inagaw sa kamay ko ang kutsara. Let me feed you. Saka siya kumuha ng kanin. Tinaas ko naman ang mga kamay ko para ipakita sa kanyang may sarili akong kamay at kaya kong pakainin ang sarili ko. May kamay ako, Trevor. Ba't pakakainin mo pa ako? Napairap ako. Because you're my baby. Inosente niyang tanong. Gusto kong mainis pero hindi ko rin nagawa. Nangiti na lang ako dahil bahagyang kinilig. 6 na taon na kami ni Trevor pero wala pa rin siyang palyang pasayahin ako. Nag-decide akong ituloy ang pag-aaral ako ng 4 years old na si Kali. Tourism Management ang course ko at balak kong mag-apply sa Frenil Airlines. Nasabi ko kay Trevor ang balak kong pagtatrabaho sa airlines para kahit papaano ay may maitulong naman ako para sa pamilya namin. Kahit na hindi ko naman talaga kailangan pang magtrabaho dahil sobra na sobra pa ang kita ni Trevor. Pero syempre, iba pa rin yung nagtatrabaho ka. At ang masaya pa doon, asawa mo ang boss mo. Isipin mo ha, asawa mo ang may-ari ng airlines na pinagtatrabahuhan mo. Bahagya na lang akong napatawa dahil iniisip yon. Ba't ka tumatawa? Napabigwas ako sa tanong ni Trevor. Nagsalubong ang kilay ko. Masama bang tumawa? Umiling siya. Hindi naman. Basta ako ang dahilan ng pagtawa mo. Saka niya ulit ako sinubuan ng kanin. Corny mo I teased. He should just check and continue feeding me. Nang matapos siya nung pakainin ay inabot na niya sa akin ang gamot. Chinek niya ang temperature ko. Wala kang lagnat, magpahinga ka na lang. Bili niya. I will, Sunday bukas. Mamamasyal tayo nila Caliver. Sinabi ko nang kinatango naman niya. Nagpaalam siyang ibababa na niya ang pinagkainan ko. Ako na may bumangon na rin sa kama para maligo para kahit paano'y maaliwalas ang pakiramdam ko. Mahigit 1 oras din ako sa banyo. Nasiyahan ata ako masyado sa pagligo. Pagkabihis ko'y saktong pagdating ulit ni Trevor. Naka-corporate suit na rin siya. Lumakad na ako papunta sa salamin at naupo. Saan ka? Sa company or sa airline? Tanong ko habang nagsusuklay. He glanced then walked towards me. Do you want me to stay here? Tanong niya sa malambing na boses, sabay yakap sa akin sa likod. Napailing ako agad. Ayaw niya lang pumasok Huwag mo akong artehan ng ganyang, Trev. Tinatanong ko lang kung saan ka papasok, sa company ba o sa airline. Tinaasan ko siya ng kilay. Sa'yo, I mean sa company. Marami akong kailangang pirmahan Saka siya ngumisi. Umirap na lang ako dahil sa kalokohan niya. Umalis ka na, baka malate ka pa. Pagtutulak ko sa kanya. You may have forgotten that I am the CEO. Pwede akong pumasok sa kahit anong oras na gusto ko. Nagkibit balikat siya. Nilingon ko siya. Sabi mo marami ka pang gagawin. Pagkatanong ko ay nag-iwas ulit ako ng tingin sa kanya. Nakayakap pa rin siya sa akin at ako na may nakatingin lang sa refleksyon niya sa salamin. Nakanguso siya, parang nagpapapigil sa akin. 1 round muna.
Pakiusap niya at nagpout na parang batang inagawan ng lollipop. I fold my lips. No, may trabaho ka. Sabay iling at baba ng suklay. Isa lang promise. Pamimilit pa niya. Umiling ulit ako. Bawal. Saka ako humalakip-kip. Please. Bulong niya sa tenga ko sabay halik doon. Ramdam ko ang kiliti at init na agad na bumalot sa katawan ko pero hindi ko pinansin yon. Marami ka pang gagawin, di ba? Ulit ko. Let's be quick then. He smirked. Humarap ako sa kanya para mabawalan siya ng maayos. Makulit talaga ang isang to. Trevor. Natigilan ako nang bigla niya akong siniilang halik. This guy? Really? Seconds had passed before he broke the kiss. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nakukuha ang gusto ko. Sa kanya ako binuhat papunta sa kama. Indeed, bossy. Usal ko. He removed his coat and started kissing me again. He is pushing my shirt upward, revealing my black brassiere. He planted small kisses on my neck and collarbone. I missed you, he whispered in between kisses. Lagi tayong magkasama ah. I breathed. I felt him smile. I miss you calling my name while in bed. Balik niya. His kisses went back to my lips. I hugged his nape and pulled him closer to me. Ma'am! A voice echoed. Sabay kaming umayos ni Trevor nang marinig ang tinig ng anak namin. What the hell? Bulong ni Trevor at napakamot sa ulo. Ako na may dali-daling inayos ang damit pati na ang buhok. Come here, Callie. Sinenyasan ko siyang lumapit. Nakapantulog pa siyang damit at maguli rin ang buhok. Daladala niya rin ang stuffed toy niyang dolphin. I did told you to knock first before entering my room or any room in our house, right? Sabi ko nang tuluyan siyang makalapit. I heard Tremor murmured. Sinamaan ko siya ng tingin dahil naalala ko rin ang katangahan ko dati na bigla na lang pumasok sa theater room nang hindi man lang kumakatok tapos may kababalaghan palang nangyayari. Manang-mana ka talaga sa nanay mo, Callie. Napailing na lang si Trevor. Dad, aren't you off to work? Callie curiously asked. Yeah, I just talked to your mom. Callie's forehead creased. Talk? Is kissing required when you're gonna talk to someone? Callie, I warned. He's so curious about so many things to the point na para siyang matanda. That's an adult thing, Callie. Besides, your mom is my wife. That's my way of telling her I love her. Trevor spat. Oh, Callie nodded. Trevor sighed and wore his coat again. I'll go ahead, paalam niya. He gave Caliver a kiss on forehead and gave me one on cheek. Akala ko aalis na siya pero may pahabol pa siyang bulong sa akin. Humanda ka sa aking pag-uwi ko. Saka siya tuluyang umalis. Napailing na tuloy ako at sinamahan na si Caliver na bumaba. Ipaghahanda ko pa ng breakfast ang anak namin. Monday na naman kaya naghanda na ako para pumasok. I am now wearing our tourism uniform. Humalik na ako sa pisngi ni Caliver at Trevor bago umalis. Ihahatid na kita, Trevor offered, halting me. Umiling ako sa kangumiti. Si Kuya Ogie na. Trevor nodded like a child. Wala rin kasing magbabantay kay Caliver dito sa bahay. Wala rin si Ma'am. Nagpaalam pa ulit ako ng isang beses sa kanila saka sumakay sa kotse. Pagdating ko sa university, ay nakita ko si Luigi na nakapamulsa at nakasandal ang likod, maging ang isang talampakan sa pader. Nag-angat siya ng tingin at lumiwanag ang mukha nang makita ko. Tarya! Kumaway siya saka umayos ng tayo. Luigi! Ngumiti ako. Sinalubong niya ako at inakbayan. Aware naman si Luigi na may asawa at pamilya na ako. Paanong hindi eh?
Kitang-kita at lumiliwanag ang diamond ring na bigay sa akin ni Trevor. Sinabi ko sa kanya na huhubarin ko to kapag nasa eskwelahan ako dahil masyadong flashy, pero hindi siya pumayag. Baka raw kasi may pumormang lalaki sa akin sa school at hindi maniwala kung sasabihin kong may asawa na ako, kaya dapat suot ko ang singsing ko. Kaya mula first year college hanggang ngayong fourth year, may suot ako ang diamond ring. Mukha tuloy akong nagyayabang. Isa pa, Frenniel na rin ang gamit kong apelyido, kaya ang pagkakakilanlan sa akin ng mga estudyante sa school na to, asawa ng isang businessman at may-ari ng Frenniel Airlines. Hindi ko pa ata nakikita ang asawa mong naghahatid sa'yo. Kunot noon niyang tanong. Busy sagot ko na lang. Nagpunta na kami sa classroom namin at agad ding nagsimula ang klase. Tinanong na kami kung saan namin gustong mag-OJT, sa hotel ba o sa airline. Kung sa hotel ang pagpiliin, sa Shangri-La Hotel kami. At kung sa airline naman, sa Frenniel Airlines. Sa totoo lang, sa Philippine Airlines naman talaga ang pag-OJT-han ng mga tourism students. Nag-sponsor lang itong si Trevor na sa Frenniel Airlines na lang ang mag-OJT ang estudyante dito sa university. Ang yabang. Siyempre, sa airline ang pinili ko. Ganon din si Luigi at Mika. Isa sa pinaka-close ko dito sa classroom. 2 taong tanda ko sa kanila since naghinto na akong sa pag-aaral dati. 4 na buwan ang OJT namin. Malamang magiging busy ako. Sabay kaming mag-lunch ni na Luigi at Mika. Sa totoo lang, mas close ko pa ang mga lalaki sa klase namin kaysa sa mga babae dahil parang ayaw nila sa akin. Ewan ko ba kung bakit. Nakiupo sa table namin sila Gilbert at iba pang estudyante sa engineering department. Nakikipagtawanan sila sa amin. Maya-maya, nagpaalam ako magsi-CR muna. Pagpasok ko sa banyo, ilang estudyante ang nakita ko sa loob. May asawa na pero lapit pa rin ang lapit kay Luigi. Sabi nung isang nagli-lipstick. Pati sa mga students of engineering, dumidikit din. Rinig kong bulungan bago ako pumasok sa cubicle. Napabuntong hininga na lang ako. Hindi naman nabago sa akin ang mga isyong yan. Kaya rin siguro wala akong masyadong kaibigang babae dahil ganyan ang tingin nila sa akin. Malandi daw. Mukha ba akong papatol pa sa ibang lalaki? Minsan nga ay may narinig pa akong inakit, ginayuma ko no raw. Kilala kasi talaga nila si Trevor dahil isa siya sa school committee at isa sa mga chairman. Hindi ko na lang sila pinapansin dahil hindi naman totoo. Magsasayang lang ako ng panahon kung pagtutuunan ko pa sila ng pansin. Napapailing na lang ako sa mga chismis at bintang nilang inakit ko si Trevor. Kung alam lang nila ang totoo, na kung gaano kabaliw sa akin ang lalaki na yon. Naalala ko pa minsan nang ihatid ako ni Trevor sa school. Pagkababa pa lang namin sa sasakyan, dinumog na agad kami sa parking. Paano ba naman kasi? Napakatangkad niya kaya agaw pansin. Halata rin kung gaano kalaki ang katawan niya dahil sa suot na t-shirt. Para siyang model ng isang magazine. Isa rin yung dahilan kung bakit ayaw kong magpahatid kay Trevor. Nagseselos din ako no? Pagbalik sa room ay nag-uusap-usap na kami about sa OJT. Excited kaming lahat para doon. Siniko ako ng katabi kong si Mika. Anong pakiramdam na ang asawa mo ang may-ari ng isang airline? Jackpot mo talaga? Kinindatan niya ako. Iyan ang lagi niyang tanong sa akin sa totoo lang. Napailing na lang ako at tumawa. Lagi na lang akong iniinis ni Mika sa mga ganoong bagay. Naaalala tuloy ko sa kanya si Aloha. Oo nga pala. Kumusta na kaya ang babaeng yun? Nagtatampo ako sa kanya. Dati nagagalit siya kapag hindi ako nagkukwento ng tungkol sa amin ni Trevor. Tapos ngayon naman, ako ang walang balita sa kanya. Noong nakaraan si Andrew ang kadate niya. Tapos noong 1 linggo,
Si Eros naman, "Hi, iba pala talaga kapag manager ka na ng isang high-end bar. Vacant kami ng 2 oras. Gusto ko sanang umuwi pero may performance nga pala kami sa isang major subject kaya kailangan naming mag-practice." "Tarya?" Biglang tawag sa akin ni Luigi. "Nandito pa rin kami sa room." "Ano na namang kailangan mo?" Masungit na tanong ni Mika. Siya na ang sumagot para sa akin. Malamang magtatalo na naman ang 2 to. Para silang aso't pusa. "Si Ria ang kausap ko, hindi ikaw." Luigi rolled his eyes. Lumambot naman ang ekspresyon niya nang tumingin sa akin. "Merienda? Nakita ko yan sa kantin eh. Di ba gusto mo yan?" Sabay abot niya sa akin ng kamote Q. "Ah, oo, salamat ha." Tinanggap ko iyon. Mika granted. "Luigi, dumada moves. May asawa na yan, hoy. Lumayo-layo ka at baka ipasagasa ka sa eroplano nun." Asik niya. Natawa na lang tuloy ako. "Kayo talaga? Ang hilig yung magbangayan. Baka kayo ang magkatuluyan yan ha?" Pangaasar ko. "Yak!" Sabay silang tumingin sa akin at umangal. Napailing na lang ako at nagsimula ng kumain. Kasabay ng uwian ng paglabas ng madilim na ulap. Nakauwi na sila Luigi at Mika habang ako na may nasa harapan pa rin ng university, naghihintay ng sundo. Isiniksi ko ang sarili ko sa shed nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Paatras ako ng paatras sa loob hanggang sa mabunggo sa isang ribulto. Pagharap ko'y si Von pala iyon. Siya ang unang lalaking umamin sa akin na gusto niya ako. Pero agad ko rin siyang nireject at sinabing may asawa na ako. Nung una ay ayaw niyang maniwala pero ipinakita ko sa kanya ang singsing kaya sumuko rin siya. Hindi ko lang alam kung alam niyang si Trevor ang asawa ko. "Hey Tarya!" Tumango siya sa akin. "Hi!" Bati ko. "May payong ka bang dala? Nababasa ka dyan ha?" Tanong niya at sinuri ako. Umiling ako. "Wala nga eh." "Tara, sumabay ka na sa akin, nasa parking ang kotse ko." Alok niya. "Hindi na, may sundo ako eh, thank you na lang." Pagkasabi ko noon ay siyang lalong pagbuhos ng malakas na ulan. Bahagya siyang napangiwi sa biglang pagbuhos ng ulan. "Sumabay ka na, baka na-stranded na ang susundo sa'yo. Traffic sa daan yan malamang." Bumuntong hininga ako at nag-isip. Sa huli tumango na lang ako kahit nasa shed. Abot na abot kami ng ulan. Malakas din ang hangin. "Pero tatakbo tayo papuntang parking, ayos lang ba? Medyo mababasa tayo." Napakamot siya sa ulo niya. Tumango ulit ako. "Okay lang." Ngumiti siya at hinila ako papuntang parking lot. Hay, salamat nakarating din. Si Von sa kaniya sinuri ang sarili pati ako. Nabasa nga kami ng ulan, pero hindi naman ganun kabasa dahil pinagtakip namin ang mga bag namin. "Ayos lang yan, at least nandito na la tayo, diba?" Tumawa ako. Hinawi niya ang buhok niya. "Ya, tara na?" Tanong niya sa akin at tumango naman ako bilang sagot. Iminuwestra niya sa akin ang kotse niya saka ako pinagbuksan ng pinto. Nakakaisang hakbang pa lang ako papasok, napabigwas na ako pabalik. Dahil may humawak sa bewang ko at hinila ako pababa kaya hindi ako nakapasok ng tuluyan sa kotse ni Von. Nang lumingon ako sa direksyong yun ay nakita ko si Trevor na nakasuot ng simpleng t-shirt at maong short. Medyo basa siya. May dala rin siyang payong at madilim ang titig sa akin. Agad namang dumapo ang tingin ni Von sa lalaking kaharap ko. Nagtataka siguro kung bakit bigla na lang may lalaking humila sa akin. Lumapit siya at bahagya akong hinila. "Pre, sino ka ba? Anong problema mo?" Tanong pa niya. Sandali pa siyang tumitig sa akin bago binaling ang matalim na tingin kay Von. "Susundiin ko lang ang asawa ko. Got a problem with that?" Padabog akong sumakay sa kotse ni Trevor at agad na humalikip-kip. "Ang rude mo naman." Halos hampasin ko ang harapan ng kotse.
Siya na may sumakay na sa driver's seat nang nakakunot ang noo. Nang makaupo siya, binalingan niya ako. "What's the rude in telling that you're my wife?" Tinapunan niya ako ng tingin bago i-start ang kotse. Napairap ako sa sagot niya. "Sana man lang tinawag mo ako. Hindi yung hihilahin mo na lang ako ng ganun-ganun na lang." Pagsasabi ko sa kanya. Nakita ko kung paano lalong kumunot ang noo niya sa rear view mirror. He scoffed. "Teka, hindi ba dapat ako ang nagagalit dito? Dahil nakita kitang sumasakay sa kotse ng iba?" Pinaningkitan niya ako ng mata. Napahinto ako at nag-iwas ng tingin. "Von just offered, okay? Kasi umuulan, baka kasi stranded yung susundo sa akin." He sighed. "Kahit bumagyo pa o lumindol, sisiguraduhin kong makakarating ang susundo sa Tarya." Napanguso ako sa sinabi niya. "Who's that guy, by the way?" Talagang may gana pa siyang tanungin kung sino ako. May halong bahid ang inis ng boses niya. "A friend," I answered casually. "A friend ha?" He clicked his tongue inside his mouth. "Kaibigan nga," napairap ako. Tumango siya pero alam kong hindi pa rin siya kumbinsido. Lahat ng frustration niya ay ibinigay niya sa manibela, kaya kapag nililiko niya ito, lumalabas ang malalaking ugat sa kamay niya. "Where's my kiss?" Tanong niya matapos ang sandaling katahimikan. Ang mata niya ay nasa kalsada pa rin. Napabuntong hininga na lang ako at lumapit. Pagkatapos ko kasi sa school, lagi ko siyang binibigyan ng halik pagdating sa bahay o kung kailanman kami magkita. Nilapit ko ang labi ko sa mukha niya para mahalikan siya sa pisngi pero bigla siyang humarap sa akin kaya nagtama ang mga labi namin. Napailing na lang ako at siya na may ngumisi na parang nanalo. Nasaan nga pala si Kali? Dahil kung siya ang sumundo sa akin, sino ang nagbabantay sa anak namin? "Andon si ma'am, umuwi na kanina." I nodded. Inaya ko siyang mag-drive-thru muna dahil nagugutom ako. "Order mo?" Tanong niya. "Burger lang sa katubig." Tumango naman siya at agad sinabi ang order ko. Umikot na kami para kunin ang order. Pagbuklat ko sa paper bag, ay yung mga sinabi ko lang kanina ang naroon. May isa ring fries at regular ang size. "Hindi ka umorder?" Tanong ko sabay tingin sa kanya. "I'm not hungry," sagot niya. Hindi ko lang siya pinansin at nagsimula ng kumain. Inalok ko siya ng fries at inapat na iyon sa bibig niya. Nagulat ako nang pati ang daliri ko ay sinubo niya. "Trevor!" Pagsaway ko. Tinawanan niya lang ako at nagpatuloy sa pagdadrive. Nang makarating kami sa bahay ay agad akong sinalubong ng anak ko. "Mami!" Tawag ni Kali. Inakay ko siya papunta sa akin at niyakap. "I miss you, baby." I kissed his forehead. "Ako, hindi mo miss?" Singit ni Trevor galing sa likod ko. "Psst, asa ka." Saka ako umakyat ng kwarto. I heard him chuckled and warned me. Pagdating ko sa kwarto ay naligo agad ako. Naambudan nga pala ako kanina. Nang lumabas ako sa banyo ay nasa kama na si Trevor. Bagong ligo rin. He's wearing his usual sleepwear, boxers and sando. Sa study room niya siguro siya na nalamin. Lumakad ako papunta sa closet at nagsuot ng nighties. I chose a sleeveless purple dress nighties. Pagkatapos magbihis, naupo ako sa harap ng salamin at sinuklay ang buhok. Tumingin ako sa refleksyon at nakita si Trevor na nakaupo sa kama at mariin ang titig sa akin. Nakapatay ang ilaw kaya mas depina ang laki ng katawan niya sa dilim. At kahit na walang ilaw, alam na alam kong matalim ang titig niya sa akin. Nakapatong ang talampakan niya sa kabilang tuhod habang ang mga kamay ay nakatukod sa kama namin. He's looking at me intently, like a predator guarding his prey. "What?" I asked, bahagyang natatawa. He breathed. I still couldn't forget what happened earlier. Kumunot ang noo ko at inalala ang mga sinasabi niya. Alin doon? Ang nagpabasa ako sa ulan o iyong pagsabay ko dapat kay Von? Bot, Tarya, bot.
You always make me fucking jealous with the boys around you. Kung pwede lang maging sa school ay sumama ako sa'yo. He shot. Napairap na lang ako at ibinaba ang suklay sa drawer. Humarap ako sa kanya nang nakaupo pa rin sa harap ng salamin. Ewan ko sa'yo, Trevor. Para ka lang namang bata kong umasta. Sa tingin mo ba, lilingon ko pa ako sa ibang lalaki? Asik ko. Ikaw hindi. Sila oo. Kung makikita mo lang ang tingin sa'yo ng mga lalaking iyon sa eskwelahan mo. He rolled his eyes. I licked my lips. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Hinaplos ko ang matalim niyang panga at hinalikan iyon ng sandali. Tumingala siya sa akin at pinantayan ang aking titig. Hanggang tingin lang naman siya. I'm yours, right? Then I leaned on him more. Naramdaman ko sa kamay ko ang pagiging igting ng kanyang mga panga. He swallowed. Stop teasing me, Tarya. You won't like it. Umiling-iling siya. Then make me like it. I ran my fingers through his rock chest, teasing him more. His eyes went darker. I'm not in myself and I'm jealous. Brace yourself. Pagkasabi niya noon ay hinapit niya ang bewang ko at hiniga ako sa aming kama. His hands were fast that I didn't notice they're already on my breast. I will give all my frustration in this bed with you it on tonight. Sa kaniya ako siniil ng halik. The strap of my nighties already fell on my arm. Nang hindi na makatiis ay hinubad na iyon tuluyan ni Trevor, leaving me only with my underwear nothing on top. Von ha? He said in between kisses. Sa akin ka lang sasakay, Tarya, hindi sa iba, he said in hoarse voice. A moan escaped on my mouth when he penetrated 2 fingers in my base. He continued what he's doing like it's normal and the habit of him. His kisses went down to my neck, collarbone, shoulders, and back to my neck again, this time licking it. It won't happen again, promise. It's a surprise that I could still manage to say it. Really? His voice were teasing. He then pushed his finger more inside me. I kissed his lips and tried to reach his erect but he stopped me. No, you can't. Pagbabawal niya. Ngumuso ako sa kanya. Why can't I? May kasalanan ka pa. Then he smirked. What a childish remark. Out of frustration, I just kissed his lips. Pinilit kong bumangon at pagpalitin ang pwesto namin. Nang magawa ko ng pumaibabaw sa kanya ay hinawakan ko ang laylayan ng kanyang sando. Take this off, I demanded. He smirked again. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at inilagay sa ulo sa kainunan ng mga ito. I won't. The smile on his face is still there. I punched his chest. He's frustrating me. You want this off? Tanong niya sa kadahan-dahang itinaas ang damit. His abs were showing. I was about to touch it when he took his and do down to cover it. Ano ba? Reklamo ko. You are not allowed to. He smirked like a winner. Really the nerve of this guy. Fine. Saka ako dumapa na lang sa ibabaw niya, pressing my chest to his. Slowly, I traveled my hand to his erect and touched it. Nung tiningala ko siya, ay madilim ang titig niya sa akin. I caressed it which made him groan like a lion in the wild. Fuck, you're teasing me too much. Saka niya ulit ako binuhat pa ilalim sa kanya. He gracefully removed his shirt and threw it. You will regret this. Teasing me is not a good idea at all. Saka niya ulit ako siniil ng halik. He also removed his boxer shorts which made him smirk. Aalisin din pala, pinatagal pa. He's kissing me until I was out of breath. I could also feel his erect touching my abdomen. Come in please, I pleaded. He obliged like a good child. He entered his half on my entrance and kissed me again. He sucked my neck that I assume will be a hickey tomorrow. I moaned when he pushed his in mine. You're making lose my mind, Tarya. He entered inside me fully, which made me moan loudly.
Mabuti na lang at soundproof itong kwarto namin. His trusting pound it in and out. Mixed emotion filled my body, happiness, sensation, and pain. Trevor held my waist and arm to help me get up. Umupo siya sa kama at kinandong niya naman ako paharap sa kanya. I sat between him and he penetrated his erect inside me. I hugged his nape and moved my body up and down. Siya na may nakaalalay lang sa bewang ko bilang suporta. I was the one who's controlling the rhythm, then suddenly, his grip on my waist tightened. Hindi na siguro matiis kaya siya na ang nagpapagalaw at nagtataas baba sa akin. I was just moaning loudly on his shoulders. Tinigil niya ang paggalaw sa akin at hinalikan ako sa leeg papunta sa labi. Don't you ever make me jealous again, Tarya. You know what will happen. That was the last words I heard before passing out. Isang liwanag ang umako pa sa akin. Dinilat ko ang mga mata ko at agad kong natanaw si Trevor na tinutuyo ang buhok. Wala pa din siyang saplot pang itaas at nakakita ako ng dress shirt niya na nakasabit sa truck. He has work, ha? Unti-unti akong bumangon at napagtantong nakasuot na ako ng puting t-shirt niya. Napasapo ako sa noo nang maalala ang nangyari. Morning, bati niya sa akin saka nag-spray ng pabango sa katawan bago isuot ang dress shirt. Morning, I answered back. My voice was husky. He chuckled. Tired, ha? Inirapan ko siya at binato ng unan. Dahil sa'yo, I shouted. Ngumisi lang siya at sinuot na ang coat. Tumingin ako sa orasan at nakitang 6:00 pa lang. Maaga ka ngayon tanong ko. Maraming trabaho sa company. Tumango lang ako sa kabumangon para magbihis na din. Umalis na si Trevor habang nasa banyo pa ako. Pagkatapos mag-ayos ng sarili, ay naghatid na ako kay Kuya Ogie. Tulog pa ang anak ko kaya hinalikan ko na lang siya sa noo at nag-iwan ng note. I prepared a breakfast for you. Don't separate the veggies, please, Mommy. Pagdating ko sa school ay agad kong dinaluhan si Mika. Bukas na ang start ng OJT natin. She squealed. Excited na ako. Gusto ko na nga makapunta sa Fernier Airlines. Nakikita ko kasi ang pictures ng mga artista sa Instagram na andon sa airport na yon. Parang sa ibang bansa ang datingan. Tili niya. Hindi naman ako sumagot at tumango-tango lang. Narinig ko ang buntong hininga niya. Hindi ka man lang excited? Palibhasa lagi kang nakakapunta doon. Wala lang ako sa mood makipag-usap. Okay? Sagot ko. Ay sus, kung naunahan lang sana kita kay Trevor, saka siya tumawa. Kay Luigi ka na lang, pang-aasar ko. Napailing-iling na lang ako nang umirap siya sa akin. In denial lang naman siya. Sa totoo lang, may itsura si Luigi at talagang kagusto-gusto. Pagdating namin sa room ay nag-meeting na kami about sa OJT. Wala kaming babayaran na kahit ano dahil kay Trevor. Sagot niya daw ang lahat. Ayaw daw niya na may babayaran ng mga estudyanteng mag-OJT sa airline niya. Pasikat talaga. As usual, sabay-sabay kaming nag-lunch. Last day na namin dito sa school since simula bukas sa airlines na ang pasok namin. Habang kumakain ay tinext ako ni Trevor. Hindi niya daw ako masusundo mamaya dahil sobrang busy niya. I replied, okay, no problem. Diniscuss lang sa amin ang mga mangyayari sa OJT. Pagdating daw namin sa airline bukas ay may mag-a-assist naman daw sa amin tapos ay magsisimula na ang trabaho. May allowance din daw kaming 500 pesos per day. Malaki iyon kaya tuwang-tuwa ang lahat. Sagot na din kasi nila ang pamasahe namin. Grabe, iba pala pag sa Fernier Airlines ang OJT. Hampas sa akin ni Mika. Tuwang-tuwa ka naman, napairap ako. Oo kaya, sana doon na din ako magkatrabaho no? Di galingan mo, sabi ko. Ikaw kasi easy na sa'yo yun, pasok ka na agad. Nagtatawanan kami ni Mika nang may marinig na bulong-bulungan sa paligid.
Eh di may favoritism kasi asawa ng may-ari. Oo nga, malamang puro pasarap at ikot lang ang gagawin niyan sa airport. Sabi pa ng isa, inasawa lang para may sugar daddy. Saka sila nagtawanan. Excuse me? Sipat ni Mika sa kanila. Hinawakan ko ang braso niya para mapahinahon. Huwag mo nang patulan. Lalo lang nagtawanan ng mga babae sa likod. Kung makareak, akala mo siya ang asawa. Aba, talagang paepal kayo, no? Napatayo na si Mika sa upuan. Mika, ano ba? Umupo ka nga. Saway ko. Ladies at the back, may problema ba? Pansin sa amin ni Mrs. Canderal sa amin. Wala po. Ako na ang sumagot. Tarya naman. Asik ni Mika na makalabas kami sa room. Papayag ka na lang bang na lagi kang ginaganon? Tanong pa niya. Napabuntong hiningan lang ako. Hayaan mo na. Hindi naman totoo ang sinasabi nila. Pero masasanay sila na ganun ang tingin sa'yo. Pinakalma ko siya at tinapik. Ayos lang ako, okay? Hindi pa rin siya kumalma at panay ang reklamo sa akin. Hanggang sa makalabas kami ng gate ay puro bunganga niya ang naririnig ko. Naririndi na ako sa iyo, Mika, sabi ko. Nagpasalamat ako nang magtigil na siya. Pero napalitan ito ng inis dahil bunggo siya ng bunggo sa akin. Bakit parang nag-ibang itsura ng asawa mo? Bulong niya bigla. Kunot noo akong tumingin sa minamata niya at nagulat nang makita si Andrew. Natawa na lang ako. Kaya pala nagtaka siya at nasabing parang iba ang itsura ng asawa ko. Gusto ko tuloy siyang batukan ngayon. Andrew! Sabay lapit ko. Rhea! Bati niya at yumakap sa akin. Bakit nandito ka? Tanong ko. Nagsalubong ang kilay niya bago tumawa ng marahan. Ayaw mo ba? Well, the possessive husband of yours want me to fetch you. Baka daw hindi ka masundo ni Kuya Ogie dahil may pupuntahan din siya. Natawa na lang ako at tumango. Nagpaalam ako kay Mika na bago umalis ay may hinabol pang salita na ikinatawa ko. Ang dami mo namang papa, pahingi ng isa. Sumakay na kami sa kotse ni Andrew at nagsimula ng bumiyahe. Lakas talaga ng tama sa'yo ni Kuya. Napailing-iling siya. Wala akong magawa kundi ang ngumisi sa mga sinasabi niya. You know, I really like you back then. Unang kita ko pa lang sa'yo, magaan na ang loob ko. But it's just happened that my brother likes you. Kung hindi, liligawan talaga kita. He chuckled. Walang salitang lumabas sa bibig ko dahil hindi ko alam ang sasabihin. Kuya is indeed lucky to have you. He sighed and changed the atmosphere. By the way, how's Caliver? Ayos naman, sobrang kulit parang ang daddy niya. I missed him. I haven't seen him for a while now. So, you're from work? I asked. He nodded. Hindi ka ba pagod? Sinundo mo pa ako. Nakakahiya. Umiling siya. No, it's okay. Bibisitahin ko rin naman si Caliver eh. I have some toys for him. Sa kanya itinuro ang backseat. Halos napanganga ako nang makita ang sandamakmak na paper bag. Anong Sam? Napakarami nga. Napasapo na lang ako sa noo ko. Magkapatid nga kayo, parehong spoiler. He chuckled at my remark. Pagdating namin sa bahay ay sinalubong agad kami ni Caliver. Ni hindi niya ako nakuhang halikan dahil dumiretso na siya sa tito niya. Nakita kasing maraming dala. This kid. Hey big boy! Bati ni Andrew. Iniwan ko silang magtito doon at umakyat na sa kwarto. Kailangan ko pang ayusin ang uniforme ko para sa OJT. Nasabi ko na din kay Trevor na magsisimula na bukas ang OJT namin. Magte-text pa sana ako para itanong kung anong oras siya makakauwi. Pero naunahan niya ako. My phone vibrated with his name on it. Hey, how are you my baby? Bungad niya. His voice sounds so tired. Hey, fine. Ikaw ba? Ayos ka lang? Mukhang pagod ka. I asked in a worried voice.
Yeah, I have tons of papers here plus checking the daily reports from airlines. I sighed and scratched my nose. Anong oras ka makakauwi niyan? Why, miss me? He asked playfully. I could sense him smirking. A bit, I joke. A bit, ha? I chuckled and shook my head. Better rest, Trevor. Huwag mo masyadong pagurin ang sarili mo. Bilin ko. Yes, ma'am. He said goodbye and love you before ending the call. Nahiga na ako sa kama at pinilit ang sariling makatulog. Hindi niya ako sinagot kung anong oras siya makakauwi. He must be very busy. Gaya dati, baka sa office na siya matulog. Naalimpungatan ako ng madaling araw. Lagi na lang pag wala siya sa tabi ko ay nagigising ako at hindi nagiging diretso ang aking tulog. Tumingin ako sa orasan at nakitang 3:00 na ng madaling araw. Bumangon ako at bumaba sa kusina para makainom ng tubig. Kumuha ako ng baso bago pumunta sa ref. Binuksan ko iyon at yumakab agad sa akin ang isang malamig na singaw. Nagsalin ako ng baso ng tubig at agad na nilagok iyon. Binalik ko ang pitsil sa ref at sinarado ito. Pipihit na sana ako, paharap ngunit hindi natuloy nang may isang katawan na yumakap sa akin mula sa likod. Sinandal ni Trevor ang ulo niya sa balikat ko at suminghot doon. Ramdam na ramdam ko ang pagod niya. Please ease my tiredness, baby, he whispered. Bumuntong hininga ako sa kainaya si Trevor na tumaas na. Tinulungan ko si Reyang hubarin ang coat niya at inabutan siya ng pampalit na damit. Diretso sa kama at agad na humilata. Ako na may nagpunta muna sa banyo para umihi. Nagtoothbrush din muna ako dahil parang sumasakit ang ngipin ko. Papahiga na sana ako sa kama nang may umilaw sa side table. I thought that was my phone, but it is Trevor's. Sinilip ko iyon at may nakitang nag-text. Out of curiosity, I opened it. Agad na nagsalubong ang kilay ko sa nabasang text. Chivalry. Don't push yourself too much. Love you. Halos na ibagsak ko ata ang cellphone sa nakita at nabasa. I look at Trevor's sleeping face. Ano ba talaga ang tinatrabaho niya? I don't want to be childish nor think immature things. Hindi naman siguro ng bababae, right? All those years being together, he never let me feel that he is not contented and happy with me. Humiga na lang ako sa kama at pinagragasa palabas ang mga iniisip. He will never do that, right? Find another woman? Hirap ako sa pagtulog dahil sa nabasa. Pinilit kong pagdikitin ang mga mata ko para makapagpahinga na. Tarya, get up! It's almost 7, malilate ka. Hindi ka ba sasabay sa akin papuntang airline? Tanong ni Trevor na nagpagising sa akin. Agad naman akong napabigwas sa pagkakahiga at agad na tumayo at dumiretso sa banyo. 7:30 lang dapat nandun na kami. 10 minuto lang ata ako naligo at patakbong lumabas ng banyo. Tawang-tawa pa sa akin si Trevor dahil nakikita niya akong nagmamadali sa pagbibihis. I wore my underwear, panicking because it's already 7:16. I am even having a trouble clasping my bra, so Trevor insisted. Ako na nga dyan. Saka siya lumapit at kinawit ang bra ko. Thank you. Saka naman ako pumuntang closet para kuhanin ang uniforme ko. Hindi ka na ba magbe-breakfast? Tanong niya nang pumunta uli ako sa harap ng salamin. Hindi na, sagot ko. Nakita ko kung papaano kumunot ang noo niya. Nagulat ako nang bigla siyang yumakap sa aking patalikod. Agad naman akong nainis dahil naglalagay ako ng powder sa mukha. Lumayo ka nga, Trevor, nag-aayos ako dito. Ngumuso siya sa balikat ko at agad akong hinalikan doon. My baby is cold towards me. Did I do something wrong? Malambing niyang tanong. Wala. Sagot ko saka pinilit na makawala sa kanya. Narinig ko ang mabigat niyang buntong hininga. Sabay kaming bumaba at pinuntahan ang anak namin na kumakain ng cereal sa kusina kasama ni Yaya Cecil.
Good morning, baby boy. Masaya kong bati. Not a baby boy anymore, ma'am. Culliver answered and held the spoon. Natawa naman ako at ginulo ang buhok niya. Papasok na ulit si mami ha? See you later. Saka ko siya hinalikan sa noo. You sure you won't eat breakfast? Baka magutom ka niyan, Trevor asked. Umiling lang ako. Late na ako. Saka ako tumingin sa wristwatch ko at nakitang 7:26 na. Marahan na lang siyang tumango at pinagluruan ang susi sa kamay. Ako na may dumiretso sa labas at sumakay ng kotse. Pagbubuksan niya pa sana ako ng pinto pero nabuksan ko na yon. Napakamot na lang siya sa ulo at umikot na sa driver seat. Pagkasakay niya sa kotse ay pinasok lang niya ang susi pero hindi pa pinaandar ang makina. Sa halip, dumampo ang may halong pagtatakang tingin niya sa akin. May regla ka ba? He sudden asked. Kunot noon naman akong tumingin sa kanya. Wala, I answered in monotone. Then, why are you so cold towards me? His forehead creased. Bumuntong hininga na lang ako at tumingin ulit sa harap. Late na ako, Trevor. First day ng OJT tapos mahuhuli ako. Baka sabihin nila ay pa-importante ako masyado dahil asawa ko ng may-ari ng airlines. Alam kong nakatingin pa rin siya sa akin kaya sinisikap kong huwag lingunin ang direksyon niya. Fine. He surrendered and started the engine. Nang nakarating na kami sa airport ay dali-dali akong bumaba. Naalarma ako dahil bumaba din si Trevor at sumunod sa akin. Dito ka na lang. Ayos na ako dito, sabi ko. Baka kasi isipin nila na dinala mo ko pa talaga ang asawa ko dito. Ayoko lang ng pinag-uusapan nila ako. Nakakapagod din laging ikaw ang topic. Why? Tanong niya. Basta, I stammered. Baka malate ka rin sa trabaho mo. I just reasoned out at baka makikipagkita pa ka kay Chivalry or kung sino man yun. Tumalikod na ako sa kanya ngunit agad ding napabalik nang hilahin niya ako. Seriously, what's wrong with you? Aniya sabay lapit ng mukha sa akin. I told you, malilate na ako kaya bitawan mo ako. Matapang kong sagot. I won't let you until you tell me what's your problem. Seryoso niyang sabi. Our problem, ha? I was about to answer when suddenly my phone rang. Mika? I said. Saan ka na, Tarya? Ikaw na lang ang wala. Need na mag-start ng meeting. Andito na ako sa airport. Sige na, pupunta na ako. Saka ko pinatay ang tawag. Hear that? Ako na lang ang hinihintay. Sabay bawi ko sa braso ko. They can wait. We need total. Agad ko siyang pinutol. Huwag mong gamitin ang impluensya mo, Trevor. Be fair. Andito ako para mag-OJT bilang estudyante. Hindi bilang asawa mo kaya pakiusap. Maging fair ka sa iba. He just sighed. I'm sorry, alright, go ahead. May halong lungkot ang boses niya. Tumalikod na ulit ako at napapikit ng tawagin ulit niya. Ang kulit. What? Inis kong tanong. May kiss. Ngumuso siya. Napairap ako at lumapit sa kanya. Hinalikan siya kahit napipilitan. Ang nasa isip ko pa rin ay yung text na aking nabasa. Matapos siyang halikan ay napatitig muna ako saglit sa kanya. He hummed when he noticed my stare. Sino si... I trailed off. Nagdadalawang isip kung tatanungin ko ba siya kung sino ang visit na Chivalry na yun. Dahil ang kapal na mukha niyang mag-text sa asawa ko ng ganon. Tanong niya. Wala, sige una na ako. Saka ako nagmamadaling tumalikod at pumasok sa loob ng airport. Pagpunta ko sa office ay agad na bumaling sa akin ang tingin ng lahat. Napahilot sa noo si Mrs. Candaral. Ang mga kaklase ko naman at iba pang tourism students ay nagbulungan. Mrs. Freniel, you are 30 minutes late. What took you so long? Pilit na kalmang boses niya. Baka akala niya dahil asawa siya ng may-ari ng airlines na to, ay pwede na siyang pumasok kahit anong oras niya gusto. Sabi ni Cindy. Ang nakabangayan ni Mika kahapon.
Oo nga, feeling VIP. I hear the sigh of Mrs. Canderal. Okay, Mrs. Frenier, let's don't waste our time anymore. Anunsyo niya. Tumango naman ako at humingi ng pasensya. Bakit ka ba late? Siniko ako ni Mika. May nangyari ba? Tanong naman ni Luigi. Parehas lang akong umiling sa kanilang dalawa. Inorient na kami at na-assign ako sa DOTR, yung mga nagre-receive ng complaints. Maayos naman ang naging trabaho ko. Nakaupo lang din naman ako at nag-aayos ng mga papel. Nang mag-break time, tulad ng inaasahan, nagparinig na naman sila Cindy at Yvette. Sarap sigurong maging asawa na Trevor, no? Papitex-petiks lang. Yung tipong papasok ka kahit anong oras na gusto mo. Sipat ni Yvette. How I wish kung naging brother-in-law ko lang talaga siya, ganyan din siguro ako. Sagot naman ni Cindy. Gosh, how could I forget that this is Karen's sister? Hindi ko na lang sila pinansin. Ayokong pumatol. Bahala silang mag-usap dyan hanggang sa maubos ang mga laway nila. Nang bumalik ako sa trabaho ay kinausap ako ni Mrs. Canderal. Tarya anak, yes po, agap ko. Why were you late? Just asking. Ayoko lang kasing isipin ng mga kaklase mo na tinotolerate kita dahil asawa ka ni Mr. Frenil. Her lips formed an apologetic smile. Sa totoo po niyan ay tinanghali po talaga ako ng gising. May problema po kasi ako. Sabay yuko ko. Pasensya na, hindi na po mauulit. Ayoko din naman pong isipin nila na ginagamit ko ang asawa ko para magawa ang gusto ko. I just want to be fair too. I smiled at her. Alam ko yan, Tarya. I know that you are a good student. Sana nga ay hindi na maulit to. Tumango ako. Matapos naming mag-usap ay iniwan na rin agad ako ni Mrs. Canderal. Masaya ako dahil ang ganda at ang ayos ng approach niya sa akin. Nang matapos ang work hours namin ay itinulak ko na ang sarili ko palabas ng airport. Tetext ko pa sana si Trevor na huwag na akong sunduin pero paglabas ko ay nandun siya sa entrance. Agad namang nagpilian at nagbulungan ang mga kaklase at ibang tao dito sa airport. Paano ba naman kasi this man in front of me is sinfully and incredibly handsome. He's just wearing a simple t-shirt and pants yet he can leave our whole mouth open. Sinalubong niya ako at agad na hinalikan. Nag-init naman ang pisngi ko dahil for heaven's sake, nasa airport kami. Ang daming tao. How's your first day? Tanong niya. Nakahawak pa din sa bewang ko. Nag-iwas ako ng tingin at nang ibinaling ko ang mata sa paligid ay nakita kong nasa amin halos ang mga mata sa paligid. Partikular kay Trevor. Tara na, sabi ko na lang saka lumayo sa kanya. Kumunot ang noo niya pero sumunod pa rin sa aking palabas. Agad akong sumakay kay Aston Martin niya. Bakit ba parang nagmamadali ka? Tanong niya habang nasa biyahe. Bumuntong hininga naman ako at alinlangang tumingin sa kanya. Pwede ba? Huwag mo na akong susunduin. His dark eyes turned to me and that sent shiver down my spine. Tinabi niya ang kotse sa gilid at huminto doon. Ano ba talagang problema mo, Tarya? Kanina ayaw mong magpahatid sa akin sa loob ng airport, tapos ngayon naman ayaw mong magpasundo. Pinagdikit ko ang mga labi ko saka nangapan ng salita. Paano ko masasabi sa kanya na kaya ayaw kong magpahatid at magpasundo sa kanya dahil baka maapektuhan noon ang image ko. Baka kasi isipin nila na dinadala ko at pinamumukha ko na asawa ako ng may-ari ng pinag-OJT-han ko. I don't want them to think that there's a special treatment happening. Kinakahiya mo ba ako? He said out of the blue. What? Of course not. Agap ko. Ano bang pumasok sa isip niya ay tanong niya yon? Sino ba namang mahihiya kung ang asawa mo ay si Trevor Jervis Frenier? Then why? May tinatago ka ba sa akin o baka may ibang maghahatid sa'yo just like the last time? Tumingin ako sa kanya at pinaningkitan siya ng mata. Where at Vaughn's issue again? Tanong ko. Bakit ba hindi niya makalimutan yon? Hindi niya ako sinagot at itinoon lang ang madilim na mata sa daan. Means yes ha?
Hindi pa niya nakakalimutan yon. Ganon ba siya kaselos kay Von? What about the guy who's always near you? Tanong niya ulit. Iniisip ko kung sino ang tinutukoy niya. Luigi? Goodness, he's just a friend. Halos magherestiya ako. Nabalot kami ng katahimikan bago ko pa napagdesisyon ng magsalita. You know what, Trevor? Just drive. Saka ako sumandal sa upuan. We're up again at some nonsense argument. He even started the engine again. Panay lang ang pag-igting ng panga niya habang mariin ang hawak sa manibela. He's so jealous. Pagdating namin sa garahe agad siyang bumaba. Hindi na ako hinintay. Natanaw ko siyang dire-diretso sa itaas ng bahay namin. Napabuntong hininga na lang ako at pumasok na rin sa loob. Nagulat pa ako dahil nakita ko si Andrew na nakaupo sa sofa. Hey, andyan ka pala. Bati ko. Nag-angat siya ng tingin sa akin at ngumiti. Yeah, gonna spend the night here? Is it okay with you? Tanong niya. Tumango ako at ngumiti. Oo naman. Nagpaalam na ako sa kanya na tataas na para magbihis. Papasok na sana ako sa kwarto namin nang maisip kong silipin muna si Caliver. I remember he is turning 6 next month. Cali, Mom's here. Pagtawag ko sa kanya mula sa pinto. Hi! Bati niya lang na hindi ako tinitingnan dahil nasa iPad ang mata niya. I just sighed and make my way out of his room. Pagdating ko sa kwarto ay wala si Trevor. Malamang nasa study room niya. Bumaba ako nang magdi-dinner na. Tinulungan ko si Yaya Cecil na maghanda ng pagkain. Kali, call your dad and Tito Andrew. Tell them that we will eat dinner. Utos ko sa anak ko. Yes, ma'am. Sagot niya at tumaas na. Nasa hapag na ako nang bumaba si Kali at Andrew. Where's your dad? Taka kong tanong. Ngayon lang siya hindi bumaba. Usually kasi, pag si Caliver ang tatawag sa kanya, bumababa agad siya. In his study room, hindi raw sasabay? Nagsalubong ang kilay ko. Caliver just shrugged his shoulder. I was about to stand up to call Trevor. Again nang matanaw ko siyang pababa na. Pagdating niya ay seryoso at tahimik lang siyang umupo at sumandok ng pagkain. Tinikom ko lang ang bibig ko saka nagsimula na rin kumain. Galit talaga siya ha? Dad? Caliver called. Tumingin si Trevor sa anak namin at tinaasan siya ng kilay. May gagawin ka po ba bukas? Nginuya muna ni Trevor ang pagkain sa bibig niya bago sumagot. Wala naman, why? Pwede po bang ikaw naman ang maghatid sa akin bukas? After you drive mommy to the airport? No need to drive her before you. Ikaw lang naman ang ihahatid ko bukas. Ani ni Trevor saka nagpatuloy sa pagkain. Hindi mo ihahatid si Mami? Wala ba siyang pasok? Seryosong tanong ni Caliver. No, ayaw niyang ihatid ko siya eh. Sagot niya sa anak namin. Ayaw? Wala naman akong sinabi na ayaw ko ah. Tinalong ko lang siya kung pwede ay huwag na niya akong sunduin o ihatid. Nagkatinginan kami ni Andrew at pinaningkitan niya ako ng mata. Natutunogan siguro niya na may tampuhan kami ng kapatid niya. I'm done, biglang sambit ni Trevor sabay tayo. Never even once in our dinner he's leaving first. Lagi niya kaming hinihintay ni Kali na matapos pero ngayon ay nagmamadali siyang tumaas. Trevor, wait! Pagtawag ko. Tumayo na rin ako at lumakad, kasunod niya. Hindi niya ako pinansin at tuloy-tuloy pa rin sa pagtaas. Trevor! Pagtawag ko pero tuluyan na siyang nakapasok sa kwarto namin. Napahilamos na lang ako sa mukha bago lumapit at buksan ang pinto. Nadatnan ko si Trevor na nakaupo sa dulo ng kama at nakatanaw sa balcony. Lumunok muna ako bago lumapit sa kanya. Galit ka pa rin ba? Tanong ko. Hindi niya ako sinagot at pinansin. Trevor naman. Sabay bagsak ng balikat ko. Muli, hindi niya ako tinapunan ng tingin.
Sa halip ay tumayo siya at lumabas papuntang balcony. Marahas akong huminga at sumunod sa kanya palabas. Hindi mo ba talaga ako kakausapin? Halos maputol lang ang pasensya ko. Ano bang problema mo? Tanong ko pa. Ikaw, anong problema mo? Lately, I found you so weird. Kanina hindi mo ako pinapansin. Ayaw mong ihatid kita papasok sa airport then suddenly you're asking me to not to fetch you? Kasi ayoko lang isipin nila na hindi ko alam kung paano tatapusin ang pangungusap. Think what? That you are my wife? So they will think that our airline might consider you? Give you a special treatment? Siya na ang nagtuloy. Unti-unti akong tumango. Bullshit. Asawa kita kaya ihahatid at susunduin kita kung gusto ko. It has nothing to do with that fucking on that job training. Napapikit ako sa hiyaw niya. Paano naman yung iniisip mo kanina na baka may ibang magsusundo sa akin? Ganun ba sa tingin mo ang rason ko kung bakit ayaw kong magpasundo sa'yo? That's also bullshit of a reason. I shouted back. Argue. I don't know. Sagot niya lang na bago umiling-iling. Bakit ba simula nang nag-aaral ako, lagi tayong nag-aaway? Dire-diretso kong tanong. Dahil simula rin nang nag-aral ka, pakiramdam ko lumalayo ka na sa akin. Napaawang na lang ang labi ko. Unable to find words that will defend myself. Lumalayo? Wow, look who's talking. Siya nga itong may babaeng iba. Let's talk when we were both calm, okay? Sabi niya saka umalis. Napasabunot ako sa sarili ko at hinawakan ng dibdib. Hingal na hingal ako. Hindi ko alam na kanina pa pala ako nagpipigil ng hininga. Ano bang pinag-aawayan namin? Pareho lang kaming mababaw dito. Ang kaibahan lang, masyado niyang nami-misunderstand ang mga sinasabi ko. He will always drag na baka may ibang lalaki ako kuno when he's the one who had admirer at kung sino man niyang chilvarly na yan. Ayoko lang banggitin dahil natatakot akong mag-away kami pero dun din naman ang punta nun. Napasandal na lang ako sa glass wall at natulala. Bumaba na rin muna ako para uminom ng tubig. Quarrel? Halos napatalon ako nang magsalita si Andrew. Binalik ko ang pitchel sa rep saka umupo sa high chair. Tumango naman ako bilang sagot sa tanong niya. Saan kaya pupunta yon? Andrew murmured. Kumunot ang noo ko saka nag-angat ng tingin sa kanya. Umalis ba siya? Tanong ko. Yeah, dala yung kotse niya eh. Tumingin ako sa wall clock at nakitang mag-aalas 9 na. Mahigit 1 oras din siguro kami nagkwentuhan ni Andrew sa baba. Ang suwestyon niya ay hayaan mo na daw si Trevor na magpalamig. Tumaas ako at hindi pa rin nawawala ang isip kung saan nagpunta si Trevor. Ang sabi ni Andrew kanina ay nakasuot ito ng pantalon at black t-shirt nang lumabas. Nang nasa kama na ako ay nagdadalawang isip ako kung ite-text ko ba si Trevor kung nasaan siya o hindi. Sa huli, dinilit ko din ang message ko. Ngayon lang siya umalis nang hindi sinasabi sa akin kung saan siya pupunta. My mind is flying. Nakatulala ako at nakatingala lang sa mga bituin sa taas. I hope he's with Eros. Huwag lang sana sa bar ang location nila. Naalala ko pa dati nang nag-usap kami ni Trevor na kapag may problema siya o may problema kami, huwag hindi siya iinom dahil mahirap kapag may alcohol sa sistema mo. Maaaring makagawa ka ng isang mali kaya sabi ko sa kanya, pumunta na lang siya sa lugar na kalmado at nakakapag-isip siya. Sana nga tumupad siya sa usapan. As much as I want to stay up, my eyes is betraying me. Pumipikit sila kahit ayoko. Siguro dahil nahapo din ako galing sa OJT kanina. Nagising lang ako dahil sa tunog ng aking cellphone. Someone messaged me. My heart hoped that it is from Trevor but my heart sank when I saw a text from Aloha instead. Alohang mayaman. Girl, opening ng bagong bar ng boss ko mamayang gabi 11 PM arat?
Napailing na lang ako sa nabasa. Aloha is still single. Masyado atang nililibang ang sarili sa trabaho. Manager na rin naman kasi siya. Saka sa tingin ko ayaw na niyang masundan pa ang heartbreak niya. So Eros really gave her real trauma, ha? Antok na ako o JT pa bukas. Alohang mayaman. Sige na, pag hindi ka nagpunta, gigibain ko talaga tong bar na to. Alohang mayaman. Ihahatid din kita mga 12:30. Alohang mayaman. Pagpapaalam kita sa asawa mong possessive. Payag ka na. Dali, hindi naman masyadong crowded. Mas lalo akong natawa sa sunod na text niya. Anong hindi crowded? Opening yan kaya malamang maraming tao. Gaga ka, anong hindi crowded? Ngayon pang opening ay balita ko 70% off ang mga drinks. Etchosera ka. Bilis na Ria, ngayon lang ulit tayo magkikita. I miss you. Bumuntong hininga na lang ako. Pinag-isipan ko kung pupuntahan ba siya. 10:26 PM na. Hindi pa alam ni Trevor to. Te-text ko na lang siguro siya. Bibihis lang ako. Papayag naman pala eh. Natawa na lang ako saka pumunta ng banyo para maligo saglit. Namili ako ng sleeveless black flowy dress saka hinayaan na lang ang buhok na nakalugay. Nagsuot na lang din ako ng sandals na may maliit na takong. I reach out my phone and type a message for Trevor. Punta lang ako kay Aloha. Opening daw ng bar nila. Saglit lang ako. I click send. Nagbook na lang ako ng Grab at bumaba nang sinabi nitong malapit na siya. Nagbilin ako kay Manong Jenson na may pupuntahan lang saglit at kung sakaling hanapin ako ni Trevor sa kanya, sabihin niya na nasa V-room ako. Pinasadahan ko pa ng tingin ang cellphone ko bago sumakay ng taxi dahil nagbabaka sakali akong may reply na si Trevor pero wala. Nasa labas pa lang ako ng bar ay rinig ko na ang stereo sa loob. Nasa labas na ako. Wait me, papunta na ako dyan. Itinabi ko na sa purse ang cellphone at hinintay si Aloha. Agad akong napangisi nang makita siya. Gustong gusto ko talaga ang itsura niya ngayon. Mas bumagay sa kanya ang maiksi niyang buhok. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya ikinukwento sa akin ang nangyari sa kanya ni Eros. Makukwento raw siya kapag may sapat na raw siyang oras. Basta't ang alam ko, hindi siya sineryoso ni Eros. Ginamit lang siya. Nagtampo ako kay Eros dahil sinaktan niya ang kaibigan ko pero ayokong maging one-sided. Baka may dahilan siya. Tulad din kasi ng sinabi ni Aloha sa akin, nakikita ko rin na mahal talaga siya ni Eros. I just don't know what really happened to them that they end up using and hurting each other. Pumasok na kami sa bar at iginaya niya ako sa isang lamesa. Parehas kaming umupo doon at nag-order siya ng cocktail para sa amin. Buti pinayagan ka ng asawa mo. Ang bilis mong nakarating dito eh. Pauna niya. Alanganin naman akong ngumisi at nag-iwas ng tingin. Ay, kaloka, anong nangyari? May problema kayo? Tanong niya. Wala naman. Sabay higop ko doon sa inumin. Wala daw pero kita sa mata. Ano nga yun? I sighed and looked at her eyes. Kapag ba may nag-text ng love you sa asawa mo, anong mararamdaman mo? Tanong ko. Malamang magagalit. Teka, huwag mo sabihing may nag-text kay Trevor niyan. Sabay turo niya sa akin. Dahan-dahan akong umupo. Ang gwapo talaga ng asawa mo, no? Nag-usap na ba kayo tungkol dyan? Iyan ang pinag-awayan nyo, no? Bahagya siyang tumawa. Actually, hindi ko binanggit sa kanya na nabasa ko ang text na yon. Anong dahilan ng away nyo kung hindi yan? Again, I heave a sigh. Ayoko kasing magpahatid o magpasundo sa kanya sa airport. Ayoko kasing mas isipin pa ng mga kaklase ko na asawa ko ang may-ari ng airline, na baka nagpapakonsider ako dahil misis ako ni Trevor. Siya naman, iniisip na baka may ibang lalaki na nag-e-entertain sa akin. Napakamot si Aloha sa sinabi ko. Ang selosa talaga. Kumusta naman yung nakita mong text? Nireplyan ba niya? Sana binasa mo yung mga previous conversation nila.
Hindi, yun lang ang text eh. Maybe he deleted the older messages. Nagagawa ka na naman ng sarili mong konklusyon. Pagpaparinig niya at bahagyang naiiling. Di ba ang payo ko sa'yo, tuwing may problema? Kausapin siya at huwag mag-isip ng bagay na walang ebidensya. Pagpapatuloy ko. Baka mamaya, prank text lang yun ng mga nagugut dime sa kanya. May pangalan ba niya like, I love you Trevor? Sabi pa niya. Wala. Oh, wala naman pala eh. Napairap na lang ako sa sinabi niya. Bakit ba parang si Trevor na lang ang lagi mong kinakampihan pag may away kami? Ako ang kaibigan mo dito, hoy. Sipat ko. Ikaw nga ang kaibigan ko. Pero mas madalas kasing tama si Trevor dahil ikaw, nagpapadala ka masyado dyan sa emosyon mo. Napangiti na lang ako ng mapait at uminom uli ng cocktail. Dapat pala ay itinuloy ko na ang tanong ko sa kanya kanina. E di sana, malinaw sa akin at hindi ako nababaliw dito kaiisip kung sino si Chivalry. Ako na rin ang nagsabi na kahit kailan, hindi pinaramdam sa akin ni Trevor na hindi siya kontento sa akin. Kaya anong karapatan ko ngayon na akusahan siya na baka may iba siyang babae? Ano ka ba naman, Tarya? Oy, nasaan ang CR dito? Tanong ko kay Aloha na ang mata ay nasa dance floor, sa may right side. Tara na nga, samahan na kita at baka maligaw ka pa. Sabay tayo niya. Natawa naman ako at sumunod sa kanya. Pahirapan pa kaming pumunta ng CR sa dami ng tao. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.